Ito po ang ZN Anime Tagalog Recap. Sa seryeng ito ay tungkol sa batang na reincarnate ng paulit-ulit sa loob ng 3.5 bilyong taon sa iba't ibang uri ng species. At sa huli ang ipinanganak bilang isang sanggol ngunit walang ibang nais ay mamatay dahil siya ay pagod na. Ngunit ang Diyos sadyang mapaglaro at ang buhay niya ay napakalungkot upang siya ay magbago. Ating tunghayan ang naging buhay ni Ziren sa mundong ito at kung paano siya nabuhay. Sa nakaraang episode ay mayroong isang mabaho at masangsang na amoy ang dahilan upang takpan ni Ziren ang kanyang bibig at ilong. Nang masanay na siya sa amoy, dahan-dahan siyang tumingin sa gilid ng van na nangangamoy ng katiwalian. Si Wang Din walang humpay na umuungol sa amoy ng katiwalian. At agad itong nakilala ni Asian bilang isang truck mula sa sarili niyang Tech Academy. Napagtanto ng kalmadong Ziren na may pang-amoy siya ng aso. At nararamdaman din niya na ang nilalang sa truck ay isang nilalang na hindi pa niya nakikita. Ito ay isang anyo ng buhay na ipinanganak dahil sa pag-unlad ng pagiging makasarili ng tao. Bagamat si Ziren ay nawala ang kanyang memorya, ngunit nararamdaman din niya ang mga anyo ng buhay dito na nagmumula sa napakalakas na damdamin. Tulad ng hindi mabilang na mga negatibong enerhiya na nagtatagpo dito. Ito ay tanda ng sama ng loob mula sa kailaliman na walang hanggang kadiliman. Ito ay isang matinding puot sa mga tao. Mapapahamak nga ba ang sangkatauhan dahil sa pagkamakasarili at pagnanasa? O mas tiyak, sinira ng tao ang lahat ng iba pa sa kanyang paghahanap para sa pag-unlad. At sa huli, ito ang teknolohiyang ipinagmamalaki natin, na sinisira natin ang ating mga sarili. Ang huling resulta ay hindi pa rin alam. Ito ay isang coelacanth hydra na nag-uudyok sa pag-uuri ng mga selula ng cancer. Kahit anong uri ng pagkawasak ang pisikal na dinanas nito. Ito ay ganap na magbabago sa loob ng ilang araw, sa isang research lab sa isang biotech institute. Maraming mga mananaliksik ang nagtatrabaho sa mga regenerative na kakayahan ng mga hydrozoan organism. Kung makakaisip tayo ng paraan para pigilan ang pagbabagong buhay ng cell, may posibilidad na makontain ang mga cancer cells. Mareresolba ng mga tao ang problema sa cancer cell. Hindi nagtagal, isang marine company ang nakabuo ng bagong hydra creature. At iyon nga ang dahilan kung bakit nakaramdam si Ziren ng nakakabahalang presensya kanina. Ang nilalang na ito na hindi dapat umiral sa lupa ay nilikha ng mga tao. Siya ay pinangalan ng helm ng mga tao. Ibig sabihin ay leader. Ang Earth ay isang perpektong planeta. Ang lahat ng nabubuhay na bagay ay nag-evolve mula sa isang cell. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nag-evolve ang iba't ibang nilalang. Mula sa simula ng buhay ang mga hayop ay nagtataglay ng likas na hilig upang mabuhay. Hindi nila kailangang matutong makakuha. Ito ay isang likas na kasanayan. Ang lahat ng pag-iral sa mundo ay isang cycle ng buhay at kamatayan. Pinapanatili ng cycle na ito ang planeta sa perpektong balance. Ngunit ang malinis na planetang ito ay dumanas ng labis na pag-unlad ng tao. Pagkasira ng atmospheric ozone layer, nagsimula ang global warming. Nagsisimulang matunaw ang mga glacier. At lumaki ang mga berdeng halaman. Naging tambakan na rin ng mga tao ang mga karagatan. Lahat ng ito ay ginawa ng sangkatauhan. Sinisira nito ang balanse ng perpektong planetang ito, ng unti-unti. By the way, tama, di natin napapansin, na ang ating mga aksonyong ginagawa, ay siya rin nakasira ng kalikasan. At maging ang mundo ay apektado. At sa katagalan tayong mga tao ang siyang pangunahin, dahilan ng pagkasira ng mundo. Kaya sana wag tayong magpabaya sa ating mga basura. Ating isipin ang kinabukasan ng mundo at ng susunod na henerasyon. Back to the story. Bumalik sa coffee house. Si Ziren ay walang ganang magtrabaho. Dahil gusto niyang magsimba kasama si Asen. Ngunit sinabihan ni Jiajia si Ziren na huwag pumunta kahit saan dahil oras ng trabaho ngayon. At nagbanta na matutulog sa kalye ngayong gabi kapag sinubukan niyang tumakas. At isa akong Buddhist. Isa akong Shaolin Kung Fu practitioner. Tanong ni Asen kay Ziren sa pagdaan, relihiyoso ka ba bago ka nawalan ng alaala? Tanong ni Jiajia nang makita ang blanko nitong mukha. Are you an atheist? Ibig sabihin, isang taong hindi nag-iisip na may mga Diyos sa mundo. Pero agad namang itinanggi ni Ziren, sa tingin niya, imposible para sa isang perpektong mundo na walang Diyos. Kung gayon ang mundo ay magiging isang kakaibang lugar, kahit na mawalan siya ng alaala. Ngunit si Ziren,
na nabuhay sa Earth sa bilyon-bilyong taon. 100% sure. Napaka-perpektong mundo. Ang Earth ay hindi tatayo at panoorin ang balanse na nababagabag. Bagyo man, bagyo, lindol, tsunami. Mayroong isang walang katapusang hanay ng mga natural na paraan sa pagtatapon nito, tulad ng kakayahan ng katawan ng tao na protektahan ang sarili mula sa pagkasira. At kung hindi ito sapat, pagkatapos ang lupa ay lilikha ng hindi maiiwasang nilalang na nagpapanatili ng pagkakatugma ng mga kaliskis. Ang mga instinct na pinagkalooban ng nilalang na ito ay upang umiral upang sirain ang sangkatauhan. Ngunit walang nakakaalam na mayroong dalawang nilalang sa Earth na may parehong layunin. Ang isa ay binihag ng mga tao. Ang isa ay pansamantalang may amnesia, nakalimutan ang kanyang layunin. But in whatever guise the two exist, they're both destined to meet. Kung ano ang mangyayari sa huli, ay hindi pa rin natin alam. Si Ziren, na nawalan ng alaala, ay inayos ni Ashen na magtrabaho sa coffee shop ng kaibigan niyang si Jiajia. Nagising si Ziren at pinagalitan ni Jiajia habang tulala pa rin. Natulog ka sa isang maruming bodega nang hindi ito nililinis. Ito ay isang tunay na nakakagulat. Napilitan si Ziren na ayusin ang bodega kasama si Jiajia. Napagtanto niya na ang mga kahon ay puno ng mga libro. At isa sa mga mundo ng hayop ang pumukaw sa kanyang pagkamausisa. Sabi ni Jiajia, mababasa mo ito kapag bored ka. Dahil madalas pumapasok ang mga customer sa tindahan para magbasa at hindi kumonsumo. Kaya naman binaba ko yung libro sa lalong madaling panahon, oras na para pumasok sa trabaho. Binibigyan ni Jiajia si Ziren ng oryentasyon para sa bagong dating. Nagtuturo kay Ziren ng ilang kasanayan sa hospitality para sa trabaho. Kahit na kaya niyang sagutin ang mga tanong, pero para siyang walang emosyon na makina ng trabaho. Sinabi ni Jiajia na ang mundo ay hindi gumagana sa iyong mukha. Sa tingin mo ba ay mas maganda ka kaysa sa audience na nanonood ng aking video ngayon? Kung gusto mong maranasan ng iyong mga customer ang 100 points ng serbisyo, kailangan mong ngumiti. Ayan yun, dumating na ang mga unang bisita ng araw na yon. Nakikita na itong dalawang magagandang babae sa kolehiyo. Agad namang ngumiti si Ziren na magpapaakit sa 1,000 babae. Ang dalawang babae ay agad na na-overwhelm sa fucking aura na ito. Anong meron sa lalaking ito? Hindi ko siya tinuruan ng pick-up girls technique. Ito ba ay natutunan niya lang sa kanyang sarili? Dumating ang oras sa gabi. Si Ashen, na tumatakbo para mag-ehersisyo, ay dumaan sa coffee shop. Nakita niya ang tindahan na puno ng mga customer. At karamihan sa kanila ay mga babae. At lahat sila nakatingin kay Ziren na parang baliw. Nakangiting tugon ni Ziren sa kanilang lahat. Napatingala silang lahat sa gwapong mukha ni Ziren. Hindi na malaya ni Ashen na habulin pala ng mga babae ito. Sa gabing iyon, tiningnan ni Jiajia ang turnover ng araw na aktwal na umabot sa 2.5 taon ng kita. Masaya siyang umungol na kahanap ako ng kayamanan. At sinusubukang ibahin ang facade sign sa ngiti ni Ziren. Si Ziren, na walang konsepto ng pera, ay hindi napahanga. Pagmamasa ng namamagang kalamnan ng kanyang panga sa pag-Ismael sa lahat ng oras. Masaya rin si Ashen para sa kanila. Gusto niyang makipag-inuman kasama si Jiajia ngayong gabi para magdiwang. Pero sabi ni Jiajia may date siya, kaya hindi siya pumunta. Napabuntong hininga na lang si Ashen at sumuko. Pero sabi ni Ziren na wala siyang gagawin, kaya pwede mo akong yayain. At tumingin siya kay Ashen na may pag-asa. Naging tahimik ang kapaligiran. Pagkatapos ay pumunta ang dalawang sa isang bar. Hindi na masyadong nagsalita si Ashen at napuno siya. At si Ziren ay bago sa bagay na ito ng beer. Ito ay isang tuwid na lagok. Si Ziren pagkatapos ay nagbigay ng constipated na tingin. Bakit ang lasa ng mga bagay na ito? But watching Ashen take a straight swig. And straight to the point that she's coming back to life herself. Sobrang saya. Naguguluhan si Ziren kung paano masarap ang mga bagay na ito. Hindi alam ni Ashen ang isasagot. Baka malasing ka ngayon. Curious na tanong ni Ziren, paano kung lasing ka? Sinabi ni Ashen na ang katotohanan ay hindi patas. Maraming tao ang pinipiling uminom at maglasing dahil sa lahat ng masasamang bagay sa kanilang buhay. Nakalimutan ang iyong mga problema sa maikling panahon. Si Ziren ay naghihirap mula sa pagkawala ng memorya pagkatapos makinig kay Ashen.
siya ay naging inspirasyon. Nakatingin siya sa beer na hawak niya. At pagkatapos ay ang dalawang lasing na pusa ay nasa labas sa kalye na nagmamataas. Isang lasing na si Ziren ang patuloy na dumidighay. Hindi na daw siya iinom. Parang nanginginig ang buong lupa. Ang buong bagay ay napakahirap. Tumawa ng malakas si Asian at sinabing, iyon ang sarap, tapos naging gentleman si Ziren para iuwi siya. Hindi inaasahan ni Asian na maliliwanagan ang ulo ng kumag na ito, alam kung paano maging makonsiderasyon sa mga babae. Sa puntong ito naalala ni Ziren ang isang libro. Ang sikreto ng pagkuha ng mga babae ay talagang maganda. Dumaan sila sa isang kalye. Isang kurap na alitaptap ang nakakuha ng atensyon ni Asian. Hindi niya maiwasang mapabulalas, napakaganda. Ngunit nagkamali si Ziren sa pag-iisip na gusto niya ang liwanag, nanonood ng mga alitaptap. Ang lasing na si Ziren ay walang kamalay-malay na nag-evolve ng mga biotic na kakayahan. Nagpapalabas ng kanyang katawan na parang alitaptap na may banayad na maliwanag na ilaw. Lasing na nagtatanong, maganda rin ba ako? Napakagaling mong bata. Binigyan ka ng Earth ng kapangyarihan upang sirain ang sangkatauhan. At ginagamit mo ito para makakuha ng atensyon ng babae. Sa kalasingan, nalilimutan niya ang katotohanang inilalantad niya ang kanyang kapangyarihan. Si Asian ay sobrang takot na gumalaw. It took 2.5 minutes to realize na nakakita siya ng multo. Siya ay ganap na nalito. Di niya ito napag-aralan sa paaralan, hindi niya maintindihan kung bakit kumikinang ang isang ito. Napatulala, at dahil sa takot kay lumingon siya at tumakbo. Si Ziren na kumikinang na bumibigkas at sumigaw, delikado dyan. Pero huli na para mag-react si Asian. Ang katawan ay hindi maaaring huminto at napatid sa ibabaw ng isang bato na humantong sa kanya pagkahulog sa bangin. Ang kanyang hindi balanseng katawan ay nahulog sa kanyang pagbagsak patungo sa kalaliman. Sa sandaling ito, ang kapangyarihang na natutulog sa katawan ni Ziren ay ganap na nagigising. Ang malabong alaala ng mga mahahalagang tao na namamatay sa kanyang harapan ay nag-flash sa kanyang isipan. Naaalala ang mga kakayahan ng cheetah sa mundo ng hayop. Mabilis na binabago ni Ziren ang kanyang bilis sa isang cheetah na nagmamadali patungo sa isang bangin. Lumitaw sa ibabaw ni Asian sa isang iglap, at bumalik ang ekspresyon niya sa dati nitong katahimikan. Sumisid sa bilis ng isang peregrine falcon, iligtas si Asian ng walang kahirap-hirap. Nakadikit si Ziren kay Asian sa unang pagkakataon. Isang hindi sinasadyang pamumula ang kumalat sa kanyang mukha. Sa puntong ito, si Asian ay nanginginig sa takot. Sa loob ng Bio-Institute kinaumagahan, si Asian, na hindi pa maayos ang pakiramdam dahil sa hangover, ay pumasok sa trabaho na may matamlay na mukha. Pinag-aaralan ng karamihan ang biometrics ng test subject na si Steele. Napag-alaman na mayroon itong napakabilis na rate ng pagbabagong buhay. Ano man ang pinsala, maaari itong hatiin at muling buuin sa kabuuan. At pagkatapos ay naglabas ang pinuno ng isang bote ng siyentipikong sulfuric acid. Inilagay ito sa lalagyan ni Steele. Ngunit kahit na ang sulfuric acid ay hindi maaaring makapinsala dito. Ito rin ay ginagawa itong maging agresibo, at ang iba pang regenerated na mga individual nito ay naging hindi mapakali. Napagtanto nila na ang nilalang ay may isang uri ng koneksyon sa neural. Labis na nabalisa si Asian sa nakita. At natutuwa itong kawili-wili ng pinuno. Sinabi rin niya na ito ay isang malaking tagumpay para sa sangkatauhan, hindi napagtanto ng sangkatauhan. Ang nilalang na ito na nilikha ng tao ay may parehong mga layunin katulad ni Ziren, upang sirain ang sangkatauhan. Matapos magsaliksik, malabong tanong ni Asian sa kanyang boss, ang mga tao ba ay may potensyal na mag-evolve ng mga kakayahan ng hayop sa kanilang sarili? Sa madaling salita, ang tao na may bilis ng mga cheetah o lakas ng isang dinosaur, at iba pa. At ang sabi ng boss ng seksyon na may malalim na tingin sa kanyang mukha, hindi na matatawag na tao ang ganitong uri, kundi isang halimaw. Isa itong eksperimental na paksa ng pananaliksik para sa mga tao. Sa kinagabihan, nagiging isang lucky charm si Ziren para patuloy na lumago ang coffee house. The moment na nakita niya si Asian, agad siyang nagbago na parang isang maamong tuta. Namiss niya si Asian, ang katotohanang mukhang abala si Asian. Sinuri ni Asian ang tangang nasa harapan niya. Naalala mo ba ang nangyari kagabi? Pero nagkunwari si Ziren, ano? Nakalimutan ko na lahat.
Hinampas ni Aizen ang mesa, at sinabihan siyang tumigil na sa pagpapanggap. Ano ang nangyari sa iyong mga superpower kahapon? At si Ziren mismo ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Ngunit nararamdaman niya na maaari niyang baguhin ang mga natatanging kakayahan ng lahat ng nilalang. And said, if Aizen you don't like, then I won't need this ability from now on. Ngunit si Aizen ay nagtataka at nagtanong, ano ang gusto mong gawin sa kakayahang ito? Tumingala si Ziren at nag-isip. Biglang muling lumitaw sa kanyang isipan ang malabong larawan niya na pumapatay ng mga tao. Pagkatapos ay di niya namalayan na sinabi niya na, gusto kong sirain ang sangkatauhan. Ang mga tao ay lumalabag sa mga batas ng kalikasan upang mabuhay ng mas matagal. Paglikha ng mga nilalang na hindi kailanman sinadya na umiral sa lupa. Naisip na ito ay isang pagsulong sa teknolohiya. Ngunit hindi nila alam na gumagawa sila ng isang kakilakilabot na nilalang na tinatawag na steel na sisira sa sangkatauhan. Ngunit hindi lamang ito ang may layuning iyon. Nandyan din si Ziren na nawalan ng alaala. Ngayon lang, si Ziren ay hindi namamalayan na nagsalita tungkol sa pagsira sa sangkatauhan. Hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya si Aizen. Si Ziren na bumalik sa katinuan ay hindi alam kung bakit niya nasabi ang ganoong bagay. Kakaiba ang tingin ni Aizen. Paano nasasabi ng isang simple at inosente na batang lalaki ang isang bagay na napakasama ng loob? Pagkatapos ay sinubukan niyang makipagtulungan si Ziren sa pagsisiyasat ng misteryo ng kanyang katawan. At pagkatapos ay gumawa ng form ng pahintulot para pirmahan niya. Si Ziren na hindi makakabasa nito ay walang pakialam. Gagawin niya lahat ng sasabihin ni Aizen. Mabilis na isulat ang kanyang malaking pangalan. Matapos pirmahan ang kanyang pangalan, tinanong niya si Aizen kung ano pa ang kailangan niyang gawin. Nakatingin sa kanya si Aizen na may malaking ngiti sa labi. Kinabukasan, bumalik si Jiajia sa tindahan at nakita si Ziren na mukhang may kidney failure. Nagulat siya hanggang sa nagbago ang kanyang mukha. Heartbroken, she asked Ziren, sinong bubuli sa'yo? Ang swerte kong pusa Ziren. Mukhang depressed si Ziren. Naalala ko ang kagabi nang ngumiti si Aizen at kumuha ng sariling dugo ko. At pinapainom ang sarili ng lahat ng uri ng kakaibang bagay. At sa wakas ay sinundot ang aking sarili sa tiyan gamit ang isang tubo. Kung alam ko lang, hindi ko na pinirmahan ang kontratang iyon. Sa puntong ito, kalalabas lang ni Aizen sa shower. Nakahiga sa kanyang kama, siya ay pumihit at tumalikod, hindi makatulog. May uneasiness sa puso niya. Patuloy niyang iniisip ang mga salita ni Ziren, lipulin ang sangkatauhan. Palaging nararamdaman ni Aizen na may kakilakilabot na nangyari kay Ziren bago siya mawala sa kanyang alaala upang labis siyang magalit sa mga tao. Maaga kinaumagahan. Dinala niya ang dugo ni Ziren sa institute para sa pagsusuri. Ngunit tatlong magkakasunod na pagsubok ang bumalik na may resulta ng ordinaryong sampol ng dugo ng isang lalaki. Ang isang katrabaho sa sideline ay naguguluhan. Bakit si Aizen ay nakatutok sa dugong ito? Mabilis na komento lang ni Aizen at umalis na. Tinitingnan niya ang dugo ni Ziren sa malalim na pag-iisip. Walang kakaiba sa dugo ni Ziren. Pero bakit may magical ability siya? Ito ay lampas sa kaalamang pang-agham ng tao. Sa sandaling ito, ang sentido komun na itinuro sa kanya tungkol sa agham ay bumagsak sa isang iglap. Nang madaanan niya ang pasukan sa lab ni Steel, nagsisimulang pumiglas ang mga galamay ni Steel. Parang naakit ito sa dugo ni Ziren. Gumagalaw ng husto si Steel na parang nakuryente, para itong sinusubukang kumawala sa isang bote. Sa oras na napagtanto ito ng mga mananaliksik, nagulat sa estado ni Steel, at hindi sinasadyang natumba ang lalagyan ni Steel. Pinapanood lang ni Chief ang pagbagsak ng lalagyan. Isang malakas na pakiramdam ng pagkabalisa ang bumalot sa kanyang katawan sa isang iglap. At sa sandaling yon, naramdaman ni Ziren na may isang nakakakilabot na nilalang ang nagising. Si Steel, na nakatakas mula sa lalagyan, ay tila nagising sa kamalayan. Isang gumagapang nagalamay na baliw sa dalawa. Agad na pinapunta ng hepe ang kanyang mga tauhan para kunin ang mga lalagyan. Ngunit nagsimulang lumaki ang mga galamay ni Steel. Tinusok nito ang balat ng hepe. Aksidenteng nabasag ng scientist ang isang lalagyan. Isang kakilakilabot na bagay ang inilabas na maaaring sirain ang sangkatauhan. At sa pagkakataong iyon ay nag-contract ang mga pupils ni Ziren sa coffee shop.
Naramdaman niya ang hitsura ng isang nilalang na mas nakakatakot kaysa sa kanyang sarili at iyon ay sa direksyon ni Asen. Still out of bondage. Nagpapakita ng matinding puot sa mga taong nag-aaral nito. Nagmamadali si Chief An na dalhin ang kanyang mga tauhan ng mga bagong lalagyan. Hindi niya alam na unti-unting lumalapit ang panganib. Bigla siyang nakaramdam ng kirot. Tanging makita ang mga pahabang galamay ni Steele na kumagat sa kanyang mga daliri. Tulad ng si Chief Angkor ay tumingin kay Steele ng may takot. Kakaibang binawi nito ang mga galamay nito. At naglalabas ito ng kakaibang itim na likido. Unti-unti itong lumiliit sa laki. Hanggang sa wakas, walang palatandaan ng buhay. Si Chief Angko ay nagmamadaling tumingin sa splinter. Nakikibahagi si Steele sa isang nervous system sa splinter nito. Lohikal lang na kung mamatay ang katawan, dapat mamatay din ang splinter. Pero ayos lang sila. Hindi ganoon kasimple ang iniisip ni Chief Ankau. Ang isang biglaang matinding sakit ay kumakain sa kanyang braso. Ang kanyang mga daliri ay kumikibot ng walang kontrol. Kaya't ang mga nerve cells ni Steele ang unti-unting kumakain sa kanya. Ang matinding sakit ay nagpatuloy sa pagsigaw ni Chief Ankau. Si Asen, na nakarinig ng kaguluhan sa labas ng pinto, ay sumugod sa lab. Nakita niya si Chief Angko na bumubula ang bibig. Tatawag pa lang sana ng ambulansya si Asen. Ngunit biglang namula ang mga mata ni Chief Angko, habang nakatitig sa sample ng dugo ni Ziren. Kinokontrol ni Steele ang kanyang katawan, upang tumayo sa isang kakaibang posisyon. Parang baliw na sumugod kay Asen. Pa-comment po sa baba na yes kung nais nyo po ipagpatuloy ang sharing ito, at salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa Zine Anime Tagalog Recap. Please don't forget to like and comment down below, and pa-subscribe po and pa-hit din po ng notification bell for more update. Salamat po at magandang araw sa inyong lahat.